Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tiffany's POV. Malapit na tayo. Konting tiis na lang, best friend. Ay, nakakilig naman. Inggit tuloy ako. Narinig ko pang bigkas ni Divina. Habang patuloy kami sa paghakbang, may pagkalukaret talaga ang babaeng ito. Hindi ko alam kung ano tong mga pakulo niya. Ang dami niyang alam eh. Kakain lang naman sana kami ng dinner, kaya niya ako niyayang lumabas. Divina ha, kung ano-ano na tong ginagawa mo sa akin. Konti na lang talaga't makukurot na kita sa singit. Hindi ko maiwasang bigkas. Humagikik lang ang bruha na parang tuwang-tuwa sa mga kalokohan na ginagawa niya. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga ng malakas. Kung alam ko lang na ganito ang gagawin sa akin ni Divina, hindi na sana ako sumama sa kanya eh. Ang daming pakulo sa buhay. Nandito na tayo. Tatanggalin kong piring sa mga mata mo pero huwag kang masyadong kiligin ha. And don't forget na malaki ang naiambag ko sa celebration na to. Muling wika niya. Hindi ko tuloy malaman kung anong magiging reaction ko sa sinasabi niya. May ipinapahiwatig siya sa akin na hindi ko mawari. Okay, fine. Ang daming sinasabi eh. Tanggalin mo ng piring ko para naman makurot na kita sa singit. Sagot ko. Hindi na ito sumagot hanggang sa maramdaman ko na lang na may unti-unti nang nagtatanggal sa piring ko. Hindi ko maiwasang magtaka dahil pakaramdam ko, hindi si Divina ang nasa harap ko ngayon. Iba na kasi ang naamoy kong pabango at parang familiar sa akin ang amoy noon. Pagkatanggal ng piring ko'y kagad na nanlaki ang mata ko na mapagsino kung sinong nasa harapan ko. Si Dimitri, ngiting-ngiti ito sa akin habang nakaluhod. May hawak itong kumikinang na singsing at nakalahad sa akin. Tiffany, ito ng time na matagal ko nang hinihintay. Marry me again. Sweetheart, bigkas nito kasabay ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko tuloy malaman ang isasagot ko dahil sa matinding emosyong nararamdaman ko. Para akong idinuduyan sa alapaap na hindi ko maintindihan. Sobrang sikip ng dibdib ko na kahit na ang pagsasalita ay nahihirapan ako. Ikaw ang buhay ko, kayo na mga bata. Nag-matured na ako sa harap ng lahat ng mga mahal natin sa buhay. Pinapangako ko na ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. I love you, sweetheart. I love you so much. Muling uwi ka nito, hindi ko tuloy maiwasan na mapahagulhol ng iyak. Kay sarap sa pandinig ang sinasabi niya ngayon. Dimitri, I love you too. I love you very much. Sa wakas, nasambit ko rin ang katagang iyon. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dimitri. Habang dahan-dahan itong isinusuot ang engagement ring sa palasingsingan ko. Nang tuluyan niya nang maisuot iyon, mabilis itong tumayo't mahigpit akong niyakap. Palakpakan ang narinig ko sa buong paligid habang mahigpit akong niyayakap ni Dimitri. Nanatili kami ng ilang sandali sa ganong posisyon bago ito kumala sa pagkakayakap sa akin at mabilis akong ginawaran ng halik sa labi. Kagad ko naman yung tinugon. Hindi talaga ako nagsisisi na binigyan ko siya ng second chance. Kahit pala gaano pa kasama ng isang tao, may pagkakataon pa rin pala na magbago. Kahit gaano pa kasakit ang naranasan ko sa mga kamay niya noon, bumawi naman siya ngayon at sapat na yon para ipagmalaki ko siya sa lahat. Tama na munang halika na yan. Inggit na mi! Kagad na naghiwalay ang labi naming dalawa ni Dimitri nang marinig kong sigaw na yon. Si Divina, umiksena na naman kaya kagad ko yung inilingang paningin ko sa paligid para sana hanapin ang presensya niya. Pero nagulat ako dahil ang mukha ng magulang ko ang kaagad na sumalubong sa akin. Sila Mama Criselda, Papa Fergus, Kuya Cedric, Priscilla at ang mommy ni Dimitri pati na rin si Divina. Kasama din nilang kambal kung saan tulog sila kanina nang iwan ko sa kwarto. Congratulations sa inyong dalawa anak. Masaya kami ng papa mo sa nakikita kong masaya. Napukaw lang ako sa pagkagulat na biglang nagsalita si Mama Criselda. Nasa harapan ko na pala siya habang kita kong tuwa sa kanyang mga matang nakatitig sa akin. Ma, nandito kayo? Kailan pa? Wala sa sarili kong tanong. Kahapon lang, talagang pinaghandaan ng asawa mo ang gabing ito. Gusto niyang gawing memorable ang wedding proposal niya, kaya todo suporta kami sa kanya. Sagot nito.
Muli akong napaluhat mahigpit na napayakap sa kanya. Napansin ko din na abala si Dimitri sa pakikipag-usap kay Papa Fergus. Magkasundo na rin talaga ang dalawa base na rin sa nakikita ko. Masayang lahat, matagal na batian at kamustahan ang namayani sa buong paligid. Excited ang lahat sa nalalapit na muling pag-iisang dibdib naming dalawa ni Dimitri. Sa ngayon, sigurado na ako na magiging masaya na ako sa piling ng lalaking pinakamamahal ko. Tapos na ang unos at pareho na naming haharapin ang buhay na puno ng pagmamahalan. You may now kiss the bride. Final na anunsyo ng pari na nagkasal sa amin. Kay bilis talaga ng paglipas ng mga araw. Parang kailan lang noong nag-propose sa akin si Dimitri. Tapos, heto na kami. Nandito na kami sa sandaling muling nanumpa sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Tuluyan ko nang ibinaon sa limot lahat ng mga masasakit na alaala na nangyari sa aming dalawa. Pinatawad ko na siya at ayaw ko nang iungkatin ulit ang masasakit na nangyari ng nakaraan. Ang gusto ko na lang sa mga sandaling ito ay ang magkasama kaming buot kompleto. Walang mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi ang aming pamilya at mga mahal sa buhay. Naramdaman ko na lang ang unti-unting paglapat ng labi ni Dimitri sa labi ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na kaming nag-kiss. Pero wala pa rin kasing tamis ang labi niya. Para pa rin akong dinuduyan sa alapaap. Pagkatapos pakawalan ni Dimitri ang labi ko, palakpakan ng umalingaw-ngaw sa paligid. Lahat iyon ay galing sa mga piling bisita na inimbitahan namin, pati na rin ang aming pamilya. Lahat ay mingiti sa labi habang sa amin nakatuon ang buong atensyon. I love you, sweetheart. Bulong pa sa akin ni Dimitri habang nag-uumpisa na kaming lapitan ng mga bisita para i-congratulate. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapatingin ako sa kambal naming anak. Ang gaganda at ang cute talaga nila. Hindi na ako makapaghintay na bigyan sila ng kapatid. Yes, balak pa namin ni Dimitri na magkaanak. Gusto kong ibigay sa kanyang pangarap niya noon na magkaroon ng isang malaki at masayang pamilya. Kaya ko naman at kakayanin ko talaga dahil gusto ko rin naman na magkaroon kami ng maraming supling bilang tanda ng walang hanggan naming pagmamahalan. Hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko nang napansin ko naglalakad na palapit sa amin ang kambal. Nakaalalay sa kanilang mangyayas. Tag-isa namin silang kinarga ni Dimitri na makalapit sila habang patuloy sa pag-islap ang kamera. Hinalikan pa namin sila sa pisngi bago namin sila ibinigay sa kanilang mga yaya na tahimik lang na nakamasid. Yaya, kayo na munang bahala sa mga bata ha. Nasa labas si Manong driver. Pagkabalik niyo ng hotel, diretso na muna kayo sa suite. At pagpahingahin ng mga bata, narinig ko pang wika ni Dimitri. Kagad naman tumango ang dalawang yayas. Hindi naman kami nag-aalala dahil sa kotse na gamit nila Divina at nang biyanan ko sasakay ang kambal. Sabay-sabay na silang bumiyahe pabalik ng hotel kung saan gaganapin ang reception. Picture taking lang at kaagad na kaming umalis ng simbahan para pumunta sa reception. Pinili namin ni Dimitri na dito na lang din sa Visayas magpakasal para hindi na kailangang bumiyahe ang biyanan ko na nakipaglaban sa sakit ng cancer. Gusto ko pa rin namang isaalang-alang, hindi lang ang kapakanan namin ni Dimitri kung hindi pati na rin ang mga mahal niya sa buhay. Congratulations, Tiffany! Ikaw ha? Masyado mo kaming ginulat. Kayo't kayo rin pala ng pamangkin kong itinadhana ng kapalaran. Pagkarating pa lang namin ng hotel kung saan idadaos ang reception ang nakangiting mukha, Ni Priscilla sumalubong sa akin. Gustuhin ko mang kunin itong isa sa mga bridesmaid namin. Hindi talaga pwede dahil kabuanan niya na. Baka sa simbahan pa ito abutan ng panganganak. Kaya matyaga na lang itong naghintay dito sa hotel. Si Divina na din ang ginawa ko maid of honor. Mabuti na rin yun dahil hindi din talaga yun papayag na hindi siyang magiging maid of honor. Ilang beses din itong sinabi sa akin na magtatampo daw siya kung hindi niya magagampanan ng isang special na papel sa kasal namin ng kuya niya. Thank you, Francine. Muntik na nga akong sumuko noon Akala ko talaga hindi na ako darating sa ganitong point ng buhay ko. Laking pasalamat ko talaga dahil nagbago na si Dimitri. Hindi na kasi siya tulad ng dati na sarili lang ang iniisip. Nakangiti ko namang sagot. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago ito napangiwi sabay hawak sa kanyang tiyan. Teka. Bakit? Sumasakit bang tiyan mo? Kagad na tanong ko sa kanya, lalo naman tong napangiwi. Palatandaan na may masakit dito.
Kaagad tuloy na palapit sa amin si Kuya Cedric at na kanina pala nakatingin sa gawin namin. Ang sakit, shit! Bigas pa nito, hindi ko namang maiwasang makaramdam ng kaba. Ang hirap kayong manganak. Kuya, manganganak na yata si Priscilla. Kaagad kong bigas pagkalapit ni Kuya sa amin. Wala nang marami pang tanong, kaagad nang binuhat ni Kuya ang kanyang asawa at mabilis ang hakbang na naglakad palabas. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Gusto kong sumama sa ospital dahil nag-aalala ko kay Priscilla, pero hindi ko naman pwedeng iwanan ng mga bisita. Ayos lang anak, kami nang bahala kay Priscilla. Ituloy niyo ng party. Marami kayong mga bisita at nakakahiya kung aalisan mo. Wika ni Mommy sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Kaagad ko namang naramdaman ang pagpisil ni Dimitri sa palad ko, kaya kaagad ako napatingin sa kanya. Don't worry sweetheart, pang-apat na baby na nila yan. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Sanay na si Priscillang umiri. Nakangitintong bigkas. Hindi ko naman maiwasan matawa. Kung tutuusin tama to. Pang-apat na nga nilang anak ang pinagbubuntis ni Priscilla ngayon. Kaya ano pa nga bang ikakatakot ko? Double celebration pa lang dapat gawin ngayong araw. Dahil nagkataong kasal naming pinanganak ang pang-apat kong pamangkin. Hayst, parang gusto ko na rin din tuloy mag-overtime para mahabol ko ng dami ng anak nila Kuya Priscilla. Mukhang kailangan ko na talagang kulitin to si Dimitri. Na huwag masyadang magpagabi sa trabaho para naman makabuo kaagad kami. Naging masayang lahat ng bisita sa reception namin. Lalo nagdagdagan ng tuwa sa puso ko dahil bago matapos ang reception, tumawag si Mama Casalda sa akin at binalita nito na nanganak na daw si Priscilla. Isang sanggol na babae na siyang labis kong kinatuwa dahil nadagdagan na naman ng maganda sa pamilya namin. Abala kami ni Dimitri sa kakaistima ng mga bisita na bigla kaming lapitan ni Divina. Kanina pa rin tumutulong sa amin sa pag-aasikaso ng aming mga bisita na sobrang pinagpapasalamat ko sa kanya. Tiffany, napansin mo ba yung mga bata? Kasama ba sila ni Tita Criselda sa ospital? Kaagad na tanong nito sa akin na makalapit siya sa amin. Hindi ko naman maiwasang mapakunot ang aking noo. Nasa hotel room ang mga bata't nagpapahinga. Bakit niya hinahanap sa amin? Nasa suite kasama ng mga yayas nila. Why? Tanong ko. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng kaba, lalo na mapansin ko na kaagad sumeryoso mukha nito. Wala sila doon eh. Doon ako galing para sana i-check sila pero walang katao-tao sa suite. Sagot nito. Kaagad na nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. Ang kaba na nararamdaman ko kanina ay lalong dumoble. Parang gusto ko nang maiyak. Anong sabi mo? Wala sila doon? Saan sila nagpunta? Sagot ko't hindi ko na maiwasang pangmamasa ang aking mga mata. Parang gusto nang pumatak ang luha sa aking mga mata dahil sa biglang pagragasa ng pag-alala sa puso ko. I don't know. Kanina ko pa inikot ang hotel pero hindi ko sila matagpuan. Hindi ko din makontak sila Yaya Ann at Yaya Lera. Sagot nito. Wala sa sariling naglakad ako papalapit kay Dimitri na noon ay abala sa pakikipag-usap sa isa sa mga bisita. Nagulat pa ito nang bigla ko tong hawakan sa kanyang braso at hinila palayo sa kanyang kausap. Narinig ko pang paghingi nito ng paumanhin sa kanyang kausap at mabilis na nagpatianod sa paghila ko sa kanya. Hey, why? What happened? Bakit ganyan ang itsura mo? Kaagad na tanong nito sa akin. Hindi ko na napigilan pang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Impit na ako napaiyak kaya lalo nag-alala sa akin si Dimitri. Hey, sweetheart, bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Tell me, may nambuli ba sa'yo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito, hindi ko na napigilan pang sarili ko. Kaagad ako napayakap sa kanya habang patuloy sa pag-iyak. Kuya, nawawalang kambal. Narinig kong bigkas ni Divina. Nakalapit na pala siya sa aming dalawa ni Dimitri nang hindi ko napapansin. Nagpasalamat na rin ako dahil siya na mismong nagsabi. Sa sobrang kabang nararamdaman ko, ni ang pagsasalita hirap nang gawin. Nawawala. Paanong nawawala? Nasa suite sila at nagpapahinga. Halos pasigaw na tanong ni Dimitri sa kanyang half-sister na si Divina. Kagad naman ako napakala sa pagkakayakap ko sa kanya. Habang walang patid ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Dimitri, natatakot ako. Paano ko nakidnap ang anak natin? Saan natin sila hahanapin? Hilam ang luha sa aking mga mata na tanong ko. Nakita ko pang pagtagis ng mga bagang ni Dimitri bago niya ako hinila paalis. Diretso kami sumakay ng elevator para puntahan ang suite kung saan ang buong akala namin. Nandoon lang ang kambal at nagpapahinga kasama ng mga yayas nila.
Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang mapansin ko na walang Lucia Vera at Lucio Chris kaming nadatnan. Nanginginig ang mga kamay na napakapit ako kay Dimitri dahil pakiramdam ko'y mawawalan na ako ng ulirat dahil sa matinding takot na nararamdaman. Nasaan ang mga babies ko, Dimitri? Nasaan ang mga anak natin? Hanapin natin sila. Nandito lang sila sa paligid, hindi ba? Baka naglalaro lang sila. Baka dinala lang sila ng mga yayas nila sa playground. Bigas ko takmang ihahakbang ko ng aking paa nang mahigpit akong hawakan ni Dimitri sa braso. Tinitigan ako nito sa mga mata bago nagsalita. Stay, ako nang bahalang maghanap sa kanila. Marami akong connections at mahanap natin sila sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin ko na magbabayad ang sinumang may gawa nito. Sagot nito sa akin. Muli akong napayakap ng mahigpit sa kanya. Pakaramdam ko. Unti-unti akong mamamatay kapag hindi pa maibalik sa lalong madaling panahon sa piling namin ng kambal. Ibalik niyong anak ko! Ibalik niyo siya! Paulit-ulit kong bigas habang hinihintay ko si Dimitri na muling bumalik. Inaasikaso nitong pagpapahanap sa kambal pati na rin ang mga yayas nila. Nakunan sa CCTV camera na itinakas ng 2 yayang kambal at sumakay sila sa itim na sasakyan. Na-report na rin namin ito sa kapulisan at kasalukuyang iniimbestigahan nilang mga nangyari. Tiffany anak, huminahon ka. Kailangan mo magpahinga na muna. Gumagawa na ng paraan ng papa mo pati na rin si Dimitri para muling mabawi ang mga bata sa kami na mga dumukot sa kanila. Wika ni Mama Casalda. Pinipilit itong pakalmahin ako pero hindi ko kaya. Ilang oras nang nawawalang mga anak namin ni Dimitri. Pero hanggang ngayon wala pa rin akong balita kung nasaan na sila. Ang ine-expect kong masasayang araw ng buhay ko, hindi ko akalaing magiging bangungot sa akin ang lahat. Hindi ko akalain na may balak palang masama ang mga yayas ng kambal na dukutin sila. Ano man ang dahilan nila, hindi pa rin malinaw dahil hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakikipag-ugnayan sa amin para sa posibleng ransom na hihingiin nila. Ma, paano ko hindi na maibalik ang mga anak ko? Anong gagawin ko? Hindi ko maiwasan tanong kay Mama Casalda. Kagad naman itong hinawakan sa kamay at seryoso kong tinitigan sa mga mata. Imposibleng hindi sila maibabalik sa atin anak. Hindi kami papayag. Gagawa't gagawa kami ng paraan para mahanap sila sa lalong madaling panahon. Sagot nito sa akin. Gayunpaman hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng matinding pag-aalala. Paano kung may masamang nangyari na sa kanila? Paano kung hindi naman pala talaga perang kailangan ng mga dumukot sa mga anak ko? Paano kung habang buhay ko na silang hindi makikita? Ang sakit. Sobrang sakit sa parte ko gayong wala akong ibang ginawa kung hindi alagaan ng mahalin ng mga anak ko. Wala akong ibang hangad sa kanila kung hindi ang makasama sila sa paglaki nila at maibigay lahat ng mga pangangailangan nila. Tahimik akong lumuluha nang marinig kong pagtunog ng aking cellphone. Sa pag-aakala ko si Dimitri ang tumatawag, kaagad ko yung sinagot. Dimitri, hello? Nahanap mo na ba sila? Nahanap mo na bang mga anak natin? Kaagad na wika ko pagpindot ko pa lang ng answer button. Katahimikan ang namayani sa kabilang linya kaya hindi ko maiwasang magtaka. Wala sa sariling tinignan ko ang screen ng cellphone at kaagad na napakunot ang noo ko dahil nakakonek ako sa isang unregistered number. Kaagad ako nakaramdam ng matinding kaba. Kasabay nang narinig kong halakak sa kabilang linya. Tiffany, natutuwa ako dahil sa wakas narinig ko din ang pagtangis mo. Sabi ko naman kasi sa iyo hindi ako papayag na maging masaya ka. Nangaasar na wika nito. Lalo napakunot ang aking noo dahil familiar sa akin ang boses ng babae sa kabilang linya. Monica? Sambit ko. Lalo naman tong tumawa na parang baliw. Kaagad kong naikuyom ang aking kamao dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kahit na hindi ko siya tatanungin, alam kong siyang nasa likod ng pagdukot sa kambal. Ito din ang dahilan kung bakit tumatawag siya ngayon. Gusto niya akong asarin. Gusto niyang galitin. It's a big honor dahil nakilala mo ko, Tiffany. Mukhang inaasahan mo nang tatawag ako sa iyo ngayong araw Bigkas nito sa kabila pa rin ng pagtawa. Naiirita man sa naririnig kong paghalakak niya, pilit ko na lang iniignora. Kailangan ko ng mahabang pasensya kung gusto ko makita ulit ang mga anak ko. Ano kailangan mo? Wala akong panahon makipag-usap sa baliw na kagaya mo. Tantanan mo na ako, Monica. At tanggapin mo na sa sarili mo na never kong maagaw sa akin si Dimitri. Akong mahal niya, kaya pwede bang manahimik ka na? Halos nag-hysterical kong wika.
Sakto naman ang pagpasok ni Dimitri dito sa loob ng kwarto at kaagad na itong naglakad palapit sa akin. Lalo namang nagunahan sa pagbagsak ang luha sa aking mga mata nang mapansin ko na hindi niya pa rin kasamang kambal. Oh, sorry. Nakaistorbo pala ako sa'yo. Paano kaya kung sasabihin ko sa'yo na nasa mga kamay kong mga anak mo? May panahon ka na kaya para makipag-usap sa akin? Tatawa-tawang sagot ni Monica sa kabilang linya. Kaagad na nalaki ang mga mata ko dahil sa narinig kong kumpirmasyon mula sa kanya. Tamang ang hinala ko kanina pa. Nasa kamay ni Monica ang kambal at hindi ko alam kung bakit niya nagawa to. Dahil ba galit siya sa akin? Tinukot niyang kambal para makaganti sa akin? Pero bakit kailangan niya pang idamay ang mga walang kamuwang-muwang na bata sa gulo namin? Bakit kailangan pang madamay ang mga anak ko? Nasa sayong mga bata? Walang hiya ka! Bakit ginawa mo to? Ibalik mo sa akin ang anak ko! Hayop ka! Galit kong sigaw. Kung nasa harapan ko lang siguro si Monica, baka kanina ko pa siya tiniris. Baka kanina ko pa pinaramdam sa kanya ang galit ko. Hey, relax. Ikaw naman. Masyado kang mainit eh. Baka mamaya maputukan ka ng ugat sa utak. Baka mamaya biglang maging balon Dimitri ko at wala na siyang choice kung hindi bumalik sa akin. Kawawa ka naman kung nagkataon. Ako nang kikilalaning mommy ng mga anak mo habang nagdurusa ka sa impyerno. Nang iinis nitong sagot, lalo nag-alab ang galit na nararamdaman ko. Nagawa niya pa talaga akong lalong galitin kaya humanda talaga ang sa akin ng babaeng to. Hindi ako papayag na hindi ko muling mabawi sa kanyang mga anak ko. Hindi ako papayag. Magkano kailangan mo para muling ibalik sa akin ang mga anak ko? Magkano, Monica? Galit kong sigaw. Nanginginig ang buo kong laman dahil sa matinding galit na nararamdaman. Kaagad namang inagaw sa akin ni Dimitri ang cellphone kaya lalo ko napahagulhol ng iyak habang pilit akong pinapakalma ni Mama Crisalda. Ano ang mangyayari ngayong hawak ni Monica ang kambal? Magawa pa kayang mabawi ni Tiffany ang mga anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.